Squad Troop Leading Procedures. Pag-usapan natin ang Troop Leading Procedures, TLP, isang mahalagang proseso na kailangang pag-aralan ng bawat pinuno ng squad para may handa ang kanilang unit para sa isang tactical mission. Isa itong step-by-step na gabay na tumutulong sa iyong magplano, mag-ayos, at magsagawa ng mga misyon ng epektibo. Troop Leading Procedure, 8 Steps to Success. Ang TLP ay binubuo ng 8 hakbang. Isa, receive the mission, tanggapin ang misyon. Dito natatanggap ng pinuno ng squad ang misyon mula sa isang mas mataas na opisyal, tulad ng pinuno ng platoon. Mahalagang bigyang pansin at magtanong upang lubos na maunawaan ang mga layunin at kinakailangan ng misyon. 2. Issue a warning order, WARNO. Mag-issue ng warning order, WARNO. Ang pinuno ng squad ay nagbibigay sa kanilang koponan ng isang head-up tungkol sa paparating na misyon. Ito ay isang maikling pangkalahatang ideya na kinabibilangan ng mahahalagang detalye tulad ng katangian ng operasyon, timeline, at anumang espesyal na tagubilin. 3. Make a tentative plan, gumawa ng pansamantalang plano, kung ang squad ay may independenteng misyon, tulad ng pagsasagawa ng patrol o ambush, ang pinuno ng squad ay bubuo ng isang paunang plano. Binabalangkas ng planong ito ang mga aksyon, paggalaw, at suporta ng fire ng squad. 4. Start necessary movement, simulan ang kinakailangang paggalaw, maaaring kabilang sa hakbang na ito ang paglipat sa isang lugar ng pagpupulong, isang posisyon sa labanan, o isang itinalagang lokasyon. Minsan, nangyayari ito ng mas maaga sa proseso ng TLP. 5. Conduct reconnaissance, magsagawa ng reconnaissance, para sa mga independenteng misyon tulad ng mga combat patrol o ambush. Ang pinuno ng squad at ilang pangunahing miyembro ay nagsasagawa ng reconnaissance upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa terrain, mga posisyon ng kaaway, at mga potensyal na hadlang. Nakakatulong ito na pinuhin ang pansamantalang plano at tukuyin ang mga potensyal na contingencies. 6. Complete the plan, kumpletuhin ang plano. Tinatapos ng pinuno ng squad ang plano batay sa impormasyong nakalap sa panahon ng reconnaissance. Gumagawa sila ng anumang kinakailangang pagsasaayos at tinitiyak na nauunawaan ng lahat ng miyembro ng squad ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad. 7. Issue the complete order, OPORD, ibigay ang kumpletong kautusan, OPORD, ang pinuno ng squad ay nagpapalam sa buong squad sa pinal na plano, kabilang ang misyon, layunin ng commander, konsepto ng operasyon, at mga partikular na gawain para sa bawat koponan at individual. Ang pinuno ng squad ay dapat makipag-usap ng epektibo sa plano upang matiyak na ang lahat ay nasa parehong pahina. 8. Supervise, pangasiwaan, ang huling hakbang na ito ay nagsasangkot ng pangangasiwa sa mga paghahanda ng squad para sa misyon. Kabilang dito ang pagsasagawa ng mga pag-eensayo upang magsanay ng mga kritikal na gawain tulad ng mga aksyon sa layunin, pag-atake sa mga posisyon, o pagtugon sa pakikipag-ugnay sa kaaway. Ang pinuno ng squad ay nagsasagawa din ng mga inspection upang matiyak na ang lahat ng kagamitan ay gumagana, ang mga sundalo ay maayos na nakakamouflage, at naiintindihan ng lahat ang plano. Flexibility sa TLP. Bagamat ang TLP ay nagbibigay ng mahalagang balangkas, hindi laging posible na sundin ang bawat hakbang ng detalyado, lalo na sa init ng labanan. Kapag nagpapatakbo bilang bahagi ng isang mas malaking unit, ang mga pinuno ng squad ay madalas na tumatanggap ng mga tagubilin ng direkta mula sa kanilang pinuno ng platoon at maaaring walang oras para sa malawak na pagpaplano. Gayunpaman, ang pag-unawa sa proseso ng TLP ay mahalaga para sa mga pinuno ng squad. Ito ay tumutulong sa kanila na bumuo ng isang pamamaraan na diskarte sa pagpaplano at pagpapatupad, na tinitiyak na walang detalye ang napapansin at ang squad ay ganap na handa para sa anumang hamon na maaari nilang harapin. Operations Orders. Mga orders sa operasyon. Talakayin natin ang proseso ng operational orders at command and control procedures, mga pangunahing bahagi para sa epektibong pamumuno ng squad. The Operation Orders Process. Ang proseso ng mga order ng operasyon. Ang Operation Order, OPORD, ay ang direktiba na natatanggap ng iyong squad leader mula sa isang mas mataas na unit, na nagdedetalye ng partikular na operasyon na isasagawa. Binabalangkas nito ang misyon, puwersa ng kaaway, terrain, paggalaw ng tropa, timeline, at iba pang mahahalagang detalye.
Narito ang isang mabilis na pangkalahatang ideya ng proseso ng mga order at mga kaugnay na dokumento. OPORD, isang detalyadong direktiba na nagbabalangkas sa misyon, kadalasang binibigyang kahulugan ng pasalita gamit ang format na 5 talata. FRAGO, Fragmentary Order, ginagamit upang baguhin ang isang umiiral na OPORD, na nag-highlight lamang sa mga pagbabago. Annexes, mga annex, magbigay ng karagdagang mga tagubilin para sa mga partikular na gawain o sitwasyon. Operation Overlay, overlay ng operasyon, isang mapa na may graphic na kontrol na mga hakbang upang biswal na linawin ang OPORD. Terrain Model and Sketch, modelo at sketch ng terrain, ginagamit upang mailarawan ang lupain at ang daloy ng operasyon. Isipin ang mga sand table na ginamit ng mga sinaunang commander ng militar upang magplano ng mga labanan, na nagbibigay sa kanila ng isang nasasalat na representasyon ng larangan ng digmaan. Command and Control SOP. Ito ay mga karaniwang pamamaraan ng pagpapatakbo para sa command at control sa loob ng squad. Tandaan, maaari silang iakma ng iyong mga pinuno batay sa mga partikular na sitwasyong kinakaharap mo. Task Organization. Maaaring italaga ang mga squad ng iba't ibang tungkulin batay sa misyon. Main Effort, ang pangunahing puwersa na nakatalaga sa pagkamit ng pangunahing layunin. Supporting Effort, tumutulong sa pangunahing pagsisikap sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa fire o iba pang mga aksyon. Reserve, nakareserba na gagawin sa ibang pagkakataon, upang palakasin ang pangunahing pagsisikap o pagsamantalahan ang isang pagkakataon. Succession of Command. Sa labanan, mahalagang magkaroon ng malinaw na hanay ng utos. Kung ang pinuno ng squad ay incapacitated, ang susunod sa linya ay ipapalagay ang command. Ang karaniwang pagkakasunod-sunod ng pagkakasunod-sunod ay pinuno ng squad, team leader, pinaka-senior, susunod na rank ang NCO. Assumption of Command. Kapag ang isang bagong pinuno ay namumuno, dapat silang inform the platoon leader, ipaalam sa pinuno ng platoon, ipaalam sa mas mataas na command ang tungkol sa pagbabago. Re-establish the chain of command, muling itatag ang chain of command, tiyaking alam ng lahat sa pangkat kung sino ang namamahala. Assess the situation, suriin ang sitwasyon, suriin ang seguridad, mga pagkakalagay ng armas, katayuan ng kagamitan, at mga tauhan. Inform the platoon leader of the assessment, ipaalam sa pinuno ng platoon ang pagtatasa, magbigay ng update sa sitwasyon ng squad. Continue the mission, ipagpatuloy ang misyon, pangasiwaan at pamunuan ng squad upang makumpleto ang layunin nito. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa proseso ng mga order at mga pamamaraan ng pag-uutos at pagkontrol, mas magiging handa ka upang maisiguro ang iyong mga tungkulin ng epektibo at mag-ambag sa tagumpay ng iyong pangkat at sa pangkalahatang misyon. Squad Communication Tools. Mga tools sa komunikasyon ng squad. Talakayin natin ang ilang mahahalagang kasangkapan para sa komunikasyon at pag-uulat sa loob ng infantry squad. Ang mga ito ay mahalaga para sa pag-aayos ng mga aksyon, paghahatid ng impormasyon, at pagtiyak na ang lahat ay nasa parehong pahina sa panahon ng mga operasyon. Code words and signals. Mga salita at signal ng code. Code words. Ito ay mga paunang natukoy na salita o parirala na pumapalit sa sensitibo o mahabang impormasyon upang pabilisin ang komunikasyon at magdagdag ng isang layer ng seguridad. Maaaring gamitin ang mga salitang code para sa mga layunin, checkpoint, o partikular na aksyon. Isipin ang mga nagsasalita ng code ng Navajo noong ikalawang digmaang pandaigdig, na ang natatanging wika ay ginamit upang magpadala ng mga nakakode na mensahe na hindi naintindihan ng mga Hapones. Signals, mga signal, ang mga ito ay maaaring visual o audio na mga pahiwatig na ginagamit upang maihatid ang impormasyon ng mabilis at tahimik. Ang mga senyales ng kamay ay kadalasang ginagamit sa panahon ng paggalaw o kapag kinakailangan ang katahimikan sa radyo. Halimbawa, ang nakataas na kamao ay maaaring mga hulugan ng stop, habang ang isang kamay na nakaturo sa isang partikular na direksyon ay maaaring magpahiwatig ng lokasyon ng kaaway. Orders. Mga order. Mayroong 3 pangunahing format para sa pag-issue ng mga order sa loob ng squad. Warning order, warno, smiley face, isang paunang abiso ng paparating na misyon, na nagbibigay ng mga paunang tagubilin at nagbibigay ng oras para sa paghahanda. Operation order,
OPORD, ang kumpletong plano para sa misyon, karaniwang ibinibigay ng pasalita sa isang format na 5 talata. Sinasaklaw nito ang sitwasyon, misyon, pagpapatupad, suporta sa serbisyo, at command at signal. Fragmentary order, FRAGO, isang pagbabago sa isang umiiral na OPORD, na ibinibigay kapag may mga pagbabago o update sa orihinal na plano. Reports, mga ulat. Ang mga ulat ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kamalayan sa sitwasyon at pagpapanatiling nakakaalam ng mas mataas na utos tungkol sa katayuan ng iyong squad. Narito ang ilang karaniwang uri ng mga ulat. Salute report, ginagamit upang mag-ulat ng paunang pakikipag-ugnayan sa kaaway, na nagbibigay ng impormasyon sa laki, aktibidad, lokasyon, unit, uniforme, oras, at kagamitan. Sitrep, ulat ng sitwasyon, isang mas komprehensibong ulat, kadalasang ibinibigay sa mga partikular na oras o pagitan gaya ng nakabalangkas sa OPORD. Spot report, nagbibigay ng agarang update sa mga bala, casualty, at katayuan ng kagamitan ng squad, lalo na pagkatapos makipag-ugnayan sa kaaway. Logistics report, ulat sa logistics, ay detalye ang katayuan ng supply ng squad, kabilang ang mga bala, pagkain, tubig, at iba pang mahahalagang bagay. Sensitive items report, ulat ng mga sensitibong item, iniuulat ang status ng mga sensitibong kagamitan, gaya ng mga night vision device o cryptographic na materyales. Personnel status report, ulat sa katayuan ng tauhan, nagbibigay ng update sa mga tauhan ng squad, kabilang ang mga casualty, pinsala, o anumang iba pang nauugnay na impormasyon. Tandaan, ang epektibong komunikasyon ay mahalaga para sa tagumpay ng anumang operasyong militar. Sa pamamagitan ng pagmaster ng paggamit ng mga code words, signal, order, at ulat, magagawa mong i-coordinate ang iyong mga aksyon sa iyong mga kasama sa squad, mapanatiling alam ang iyong mga leader, at sa huli ay makakamit mo ang iyong mga layunin sa misyon.